Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Siya ang hinirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, napuspos na siya ng Espiritu Santo." Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Isinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan.
Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga nakaapat ng gabi, tumaas ang kamay. Yeah. Kompleto na. Yung nakatatlo, nakadalwa, yung ngayon lang dumating, kayo mahihiya, maraming ganyan. Ano yun? Ano yun? Ha? Sign of the cross? Hindi. May isang kwento dyan eh. Sa isang maliit na bayan o sa isang siyudad, no, mayroong isang kapatid na umakyat sa mataas na building at nagtatangkang magpatiwakal. Tinawag yung mga kamag-anak, yung asawa, mayroong megaphone. Bumaba ka na, magsisisi na ako, hindi na ako gagawa, bumaba ka na. Ayaw pa rin. Yung mga anak ganun din, susunod na po kami sa inyo, Daddy. Bumaba ka na lang. Malat na yung mga anak mo. Ayaw pa rin. Tinawag na yung barangay, captain. Hoy, bumaba ka na dyan. Tandaming tao dito. Ayaw pa rin. May nagsuggest, tawagin mo si Father. Baka makinig. Alam mo naman, pag si Father ang tinawag, makikinig yan. No? Tinawag nga si Father. Ano si Father? Hindi, Father, gamitan mo yung megaphone. Hindi na. Bumaba. Nagtaka yung mga tao. Father, ano ba yung ginawa't bumaba yung tao? Eh di bumaba na yung tao, kinausap. Ba't ka bumaba? Eh sabi ni Father, pag hindi ako bumaba, lagot ako eh. Senyas. Yan po ang nangyari kay Lolo Zacarias. Meron ba ditong ang pangalan ay Zacarias? Hello? Mga sakristan ko, anybody here with the name Zachary? Wala. Meron? Wala na yan, pangalan na yan. Zacarias. Ang ibig sabihin ng Zacarias sa Hebreo ay God remembers. Pakiulit, God remembers. Ang asawa ni Zacarias ay si Isabel, Elizabeth. Nang ibig sabihin ay God's promise. Nangako ang Diyos. So yung mag-asawang nagtagpo, nakakaalala ang Diyos, God remembers, and God's promise. At yung kanilang naging anak, si Juan, nang ibig sabihin ay God is good. Kahapon, ang lalaking pinagtuunan natin ng pansin ay si Jose. Sa buong ebanghelyo, hindi siya nagsalita. Walang binanggit na siya'y nagsalita. Tahimik na tao, matuwid na tao. At ngayon ay si Zacarias naman ang salitang ibinibigay sa atin upang maging gabay natin sa ikaapat na gabi ng simbang gabi. Ikaapat na buwan para kay Maria na naghihintay din ng pagsilang ng kanyang anak.
Ilan tulog na lang? Pasko na? Ilan tulog na lang? O hindi kayo matutulog? 7? Hanggang Pasko yun no? Hindi ko pagkatapos hanggang 23 lang tayo Ang simbang gaban natin hanggang 23 na lang. Sabi ng mga matatanda, pag nakumpleto raw ang araw ng 9 na araw at may hinilang ka sa Panginoon, ipagkakaloob. Kaya yung box natin yan, punong-puno na po. Bukas siguro another box ang ilalagay natin. Kagaya na tinanong kanina, marami ang naka-4 na gabi na. At ang sinasabi sa inyong lahat, huwag kayong mag-alinlangan. Huwag niyong pagdududahan ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen? Yan yung naging bahagi ng buhay ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth, ng mga magulang ni Juan Bautista. Maraming taon nananalangin itong si Elizabeth at si Zacarias na magkaroon ng anak. Si Zacarias, sabi sa Ebanghelyo, ay isang pari, saserdote ng lumang tipan. At ito po sila ay nandoon sa 12 lahi ng Israel. Yung mga Levita ang naatasang maglilingkod sa templo ng Jerusalem. Kung kaya sila ay hindi binigyan ng lupa. Ang Israel ay hinati sa 11 tribu. At ang mga Levitas ay sabi sa kanila, your portion, ang bahagi nyo ay diyan sa templo. Maglilingkod kayo sa Panginoon. At natoka kay Zacarias noong taon na yon, matanda na siya, sapagkat by lots sila pumapasok doon sa Holy of Holies. So yun doon sa pinaka-sagradong lugar sa templo ng Jerusalem na tanging ang mga saserdote lamang ang makakapasok. At yung saserdoteng itong si Zacarias ay minsan lang sa buhay niya makakapasok doon. At doon sa loob ng Holy of Holies ay naroon yung kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Ano pong laman ng Ark of the Covenant? Anybody? Tanungin ko yung mga sakristang ko. Anybody? Ba't kayo tumatang? What is inside the Ark of the Covenant? Tablets of the Ten Commandments. Okay. Ano pa? Ilan libo kayo dito? Hindi nyo alam. O sige, hindi ko sasabihin. I-google nyo para may magawa naman kayo. Excuse me, para meron naman kayong ma-research kung ano kasi nire-research ninyo I-research din po ninyo ang ating pananampalataya. So doon, pumasok si isang saserdote, minsan lang, at siya'y mag-aalay ng insenso. Ako po ako'y nag-aral sa Roma ng 2 taon, pero minsan hindi ako nakapagmisa doon sa Basilica ni St. Peter. Bihira ang nakakapagmisa doon. Meron kang special na ticket. Para makita nga ang Papa, kailangan mo ng ticket di ba? So, itong si Zacarias, nagkaswerte na siya yung mag-aalay. At habang siya nag-aalay, biglang lumitaw si Anghel Gabriel sa gawing kanan ng altar ng susunugan ng insenso. Siyempre, yung matanda natakot. Sabi ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ngayong gabi, yan din po ang mga salitang iniiwan sa atin ng mga pagbasa ng ating liturhiya. Huwag kang matakot. Pakisabi sa katabi, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Alam ng Diyos ang hinihingi ninyo Yung isinulat nyo dito,
bago nyo pa isinulat yan, alam na niya. Alam niyo na ilang taon na nyo nang hinihiling yon. Nakasulat dyan taon-taon, yun din ang hinihiling ninyo. Pero hindi kayo nagsasawa na sumulat. Bakit? Sapagkat malalim ang inyong pananalig na mabuti ang Diyos. At ilan sa inyo ngayong gabi, ngayong 9 na gabi, ay makakaninig nung sinabi ng anghel kay Zacarias, huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan, dininig na ng Diyos ang hinihingi mo. Bumalik tayo kay Zacarias. Si Zacarias, lolo na, matanda na. At ipinangako sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Yung tagal nyo nang hinihiling, ibibigay na sa inyo ng Panginoon. Sa halip na matawa yung matanda, hindi siya naniwala. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos, kundi tiningnan niya ang kanyang sariling kalalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang realidad, ang kanyang tiningnan. Magkakaanak ka na. Tumingin si Zacarias sa sarili. Ako? Coke zero na nga kami. Kaya hindi rin siya makapaniwala kasi yung kanyang asawa, sabi ng anghel, ang asawa mong si Elizabeth ay maglilihi at manganganak. Siguro nasabihin siya ng anghel kay Zacarias yung salitang yon, iniisip niya si Isabel na nandoon sa labas ng templo. Si Lola Sabel, nasa labas ng templo, nakaganyan. Magkakaanak si Lola. Sino dito po yung mga lola? Siyempre, walang aamin ng lola. Maraming umamin, mga lola na kayo. Sino dito yung 80 anyos ng lola? Wala dito mga. Ako lang yata yung lolo dito ganun ang edad eh. Isipin nyo, tatawag sa inyo yung inyong nanay sa Pilipinas. Hoy, milagro! Yung lola mo nagbuntis, naglilihi, humihingi ng manggang hilaw, gabing-gabi. Ano sasabihin nyo? Hindi kayo maniniwala, di ba? Natural. Masisisi ba natin si Zacarias na hindi maniwala sa balita ng anghel? Sinabi, ako'y anghel ng Diyos. Kahit ka pa anghel ninong Poncio Pilato, hindi ako maniniwala dahil alam ko yung aking realidad. Wala akong kakayahan na magkaanak. At sa buong Biblia, mga kapatid, dito pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na kung saan tuyo ang lupa, pwede siya magpatubo ng halaman. Nagsimula yan kay Abraham at kay Sarah. Kapwa matanda na at baog pa si Sarah. Pero anong nangyari? Binigyan sila ng anak. Sinong anak? Ni Abraham at ni Sarah? Ay, wala. Wala kayo doon no? Kaya hindi nyo alam. Who is the son of Abraham and Sarah? My dear altar servers, please answer me. Isaac. Sa first reading, 2 ring matanda na wala ng kakayahang magkaanak. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, nagkaanak. At ngayon, si Zacarias at si Elizabeth, ganun din sa kanilang katandaan, sa kanilang kawalan ng kapangyarihan. Kumbaga, nilubugan na sila ng araw, ay pinangakuan ng Diyos
magkakaanak kayo. At ngayong gabi, yung mga bagay na para sa atin ay imposibleng mangyari, ano man yung pinapangarap natin. Kaya tayo, sina Elizabeth at si Zacarias ngayong gabi, nakikita ng Diyos yung ating kawalan ng lakas, kapangyarihan na gawin yung ating mga pangarap sa buhay. Lalong-lalo kung ito may kinalaman sa ating mga pamilya. Lalong-lalo na kung ito may kinalaman sa ating pananampalataya. Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan. Siya yung kikilos. Sabi ko nga kahapon, binasbasa natin ang box ng inyong request. Believe to receive. Manalig ka na ikaw ay tatanggap. Pero bilang mga tao, katulad ni Zacarias, tayo ay nagdududa. Hindi sa pinagdududahan natin, I hope, ang kapangyarihan ng Diyos, minsan ganun eh. Parang hindi dinidinig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Minsan kasi, iniisip natin na wala tayong kakayahan, hindi tayo karapat-dapat, yung ating mga ginagawa ay salungat sa kanyang mga plano, kaya hindi tayo pinagpapala. Isa na rin yun. Sapagkat ang kasalanan ay laging balakid para pumasok ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Isang comparison po. Palagay natin ng isang bote. May tapon, may takip. Kahit anong buhos mo ng tubig dyan, hindi papasok dahil may takip, may tapon kung tawagin nga nila sa Kastila. May takip. Ano yung tapon sa ating buhay, mga kapatid? Yun ang ating pagnilayan ngayong gabi at maalis natin yun. Sa 20, 21, 22, merong kumpisalang bayan. At kung hindi kayo umabot doon, ipinibigay naman ng ating simbahan dito yung general absolution. Pero kahit general absolution, mga kapatid, kailangan pa rin yung mataimtim na pagsisisi sa ating nagawang kasalanan. Kaya minsan hindi dumadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos dahil may nakaharang. Bukod dun sa ating pag-aalinlangan sa kakayanan ng Diyos, bukod sa ating pag-aalinlangan, nandun pa rin yung ating nagagawang mga pagkakamali sa buhay na siyang nagiging hadlang upang dumaloy sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Bakit si Zacarias ay napipi? Bakit yun ang naging parusa kay Zacarias? Sabi ng anghel, ikaw ay hindi makakapagsalita. Simula ngayon, hindi ka na makapagsasalita hanggang sa matupad ang ipinangako ng Diyos, hanggang sa matupad yung plano ng Diyos sa inyong buhay na mag-asawa. Kahit nung si Zacarias ay lumabas nga sa templo, ay tulala. Kinakausap siya, walas. Hindi na siya makapagsalita. At ilang buwan naghintay, sabi dito. Isipin mo kung ilang buwan yung pobreng si Zacarias nandun sa bahay, hindi makausap. Pero, bakit siya tinanggalan ng capacity para makapagsalita? Meron nagtanong nga sa akin, mga kapatid Sabi, Father, bakit sa Biblia ang daming kinakausap ng Diyos? Katulad ngayon, di ba? Kinausap niya si Abraham, kung si Moises, kung sino sa pang kinakausap. Bakit ngayon daw hindi na siya nagsasalita sa atin?
Hindi ako makasagot. Hindi ko alam ang sagot eh. Akala niyo ba alam ko lang ang sagot? Hindi. Pero napag-isip-isip ko, oo nga, no, bakit noon? Ang Panginoon parang very sociable sa mga tao, nakikipag-usap lagi in the biblical times. In the biblical times, the world was very, very quiet, or quieter, we might say. Ang mundo'y mas tahimik noon. Lalo na yung mga panahon ng ating mga ninuno, mga lola nyo, panahon nila ay tahimik. Nakikipag-ulayaw sila, they commune with nature. Nakikita nila yung pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Wala kasi mga building. Nakikita nila yon. Wala ding radyo nung araw eh. Ang nadidig nila yung mga ibon. Wala rin TV noon. Walang computer. Walang sinihan. Walang kotse. Nature. Silence. And people in silence could hear God speaking to them. Subukan ninyo mga kapatid, isang araw or for half an hour, pumunta kayo dito sa Adoration Chapel. Tahimik lang. Umupo doon o lumudo, kung gusto niyo sa simbahan lang. Yung bang walang misa, walang gawain sa simbahan, punta lang kayo sa simbahan, maupo lang kayo doon. At marami ako nakikita mga kababayan natin gumagawa noon. Just sit there and listen. Yan ang nangyari kay Zacarias. Yung panahong ipinalagay niyang siya'y pipe, nakabuti sa kanya eh. Kasi kung paglabas niya ng templo, siya'y nakakapagsalita, walang maniniwala sa kanya. Oy, lumitaw ang anghel sa akin doon sa loob ng templo. Nagpakita sa akin ng anghel. May maniniwala ba sa kanya? At sinabi pa sa akin, mabubuntis daw yung aking asawang matanda na si Elizabeth. May maniniwala ba? Pag-uusapan pa sila. Mukhang tililing na itong si Zacarias. Sakaring na siya. Mukhang nakainom ng alak. Mabuting at hindi siya nakapagsalita dahil ang dami niyang ipapaliwanag na hindi, wala namang maniniwala. Binigay din sa kanya ng panahon yung katahimikan para kanyang internalize yung nangyari sa kanyang buhay. Na kahit na siya'y saserdote, malapit sa templo ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, naandun pa rin yung kanyang kahinaan. Nagdududa pa rin siya sa Diyos. Ilang taon na tayo nagsisimbang gabi dito sa Abu Dhabi, mula pa ng 2009. Ilan sa atin ng taon-taon ay nagsisimbang gabi. Yung bang ating kasiguruhan na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ay maliwanag sa atin? O meron pa ring bahid ng duda? Sa pagtahimik ni Zacarias, nagkaroon siya ng mahabang panahon para magnilay at malaman niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan, ang tao, at malimit ang tao, ay natatakot sa katahimikan. Natatakot na mag-isa. Kasi narinig niya yung kanyang paghinga. Ay baka biglang tumigil. Natatakot. Natatakot tayong mag-isa ka lang natin lagi may kasama. At ito rin minsan ang nagiging hadlang para makita natin, marinig natin yung tinig ng Diyos. Simbang gabi,
pagkakataon na binibigay sa atin taon-taon para bigyang liwanag, bigyang kahulugan yung ating ipinagdiriwang. Nasabi ko anong una, gabi yata yun, kung bakit napakaraming liwanag. Parang ito yung sumisimbolize sa ating pagdiriwang. Si Kristo ang liwanag. Sapagkat sa kasaysayan ng kaligtasan sa Biblia, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay napakalakas sa kadiliman. Gumalaw ang Diyos at lumikha nung walang-wala sa kalawakan. Iniligtas ng Diyos ang bayang Israel sa kadiliman. Yung Passover ay sa kadiliman ng gabi. Isinilang si Jesus sa kadiliman din ng gabi. At si Jesus ay darating sa ating buhay, lalong-lalo sa mga taong tinatanggap ang sariling kailangan niya ang liwanag. Magiging makabuluhan sa Kanya ang Pasko. Sapagkat siya ang liwanag na siyang gagabay sa atin sa ating paglalakbay. Yan tema natin ng simbang gabi ngayon. Liwanag na siyang gagabay, liwanag ng Pasko, nakalagay dyan sa screen. Pakibasa, hindi ko makita masyado. Sama-sama tayo mga kapatid naglalakbay dito sa Abu Dhabi. Mahirap maglakbay na nag-iisa sa desierto. Mawawala ka, mamamatay ka. Kung meron kang pinagdadaanan kapatid, huwag mong sarilinin. Huwag kang makmukmok. Pupunta ka sa cornice at magmumukmok ka doon. May lalapit sa iyo. You need company? Here is a card. Ito ay panawagan sa ating mga OFW, Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Sama-sama tayong naglalakbay. Ang kapintasan ng isa, kapintasan ng lahat. Kaya't itayo mo ang kulturang Pilipino. Huwag kang mahihiya na ikaw ay Pilipino. Pero gumawa ka ng tama. At lalong-lalo mga kapatid, ating ipahayag yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala, na tayo ay gagabayan. Iyan ang gabay natin sa ating paglalakbay sapagkat kailangan natin. Marami tayong pagdadaanan sa darating na taon. Kung ano man yun, ang ating panghawakan ay yung sinabi ng anghel kay Zacarias. Huwag kang matakot. Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Tapos na ang iyong paghihirap. Umasa ka, manalig ka, patuloy kang manalangin. Amen.